Madalas na narinig natin yung tanong na, ligtas ka na ba? Mga bumibisita sa mga bahay-bahay, mga mangangaral sa mga lansangan, sa mga bangketa, pumapanik sa mga sasakyan, minsan ang kanilang entrada, ligtas ka na ba? Ano po sagot natin dito? Ano po sagot ninyo pag tinatanong kayo? Tatanungin ko, ligtas na ba kayo? Hindi ko alam kung tango o ano eh. No? Pag ano paslant. Opo, ligtas na tayo. Sayang naman yung ginawa ng Panginoong Yesus, tama po? Na kanyang tinubos ang lahat ng kasalanan ng mga tao sa mundo noong nakaraan, kasalukuyan, at sa hinaharap, kasama tayo. Kanyang ibinayad ang kanyang sariling buhay para matubos tayo. Gayunpaman, sa kabilang banda, bagamat sinasabing ligtas na tayo, pero hindi pa. Ligtas na, pero hindi pa. Hindi pa ganap, hindi pa lubusan. Tayo pa rin po ay nagsusumikap na maging karapat-dapat doon sa ipinagtagumpay at ipinagbagi ng Panginoon sa krus. Ligtas na tayo pero kailangan pa rin nating itong hangarin, pagnasahan, gustuhin, kailangan pa rin natin. Kaya tayo, we are still on our toes. Kagaya nga sabi dun sa huling banda ng Ebanghelyo, dalawang lalaking nasa bukiran, isa kukunin, isa hindi. Dalawang babaeng gumigiling, isa kukunin ng hindi, isa hindi. Yung dalawang lalaki sa higaan, kukunin ng isa, hindi. Ibig sabihin, hindi pa talaga. Naroroon ang biyaya, pero kailangan pa rin natin na magsumikap. To struggle. Yun naman na masarap sa buhay eh. Tayo ay nagsusumikap. Di po ba? Yun ang gusto natin sa mga anak natin. Di po ba? Ayaw nating ibigay lahat sa mga anak. Habang lumalaki sila, nandiyan na ang lahat. Kakain na lang, ibibihis na lang. Ayaw natin na ang mga anak natin lumaki na irresponsable, spoiled, brat. Ayan. Kaya ang ginagawa natin, mas maganda, nakikita natin yung anak natin na nagsusumikap. Kahit kaya mong ibigay, pero hindi mo agad ibibigay. Kailangan niyang maramdaman ang value of money and value of work. Amen? Ganun din ang Panginoon sa atin. Ganun din ang Diyos sa atin. Kailangan makita natin ang value of cooperation sa plano ng Diyos. Ngayon, Father, paano gagawin namin? Ano gagawin namin? Kung sinasabi natin, kailangan tayo patuloy na magsumikap, magtiyaga, magsakripisyo, to exert our efforts to finally receive salvation in all its fullness, ano pwede nating gawin? Dalawa. Ito po ay sinasalamin ng dalawang tauhan na sinabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo. Sino yung dalawang tauhan na sinabi sa Ebanghelyo? Si Noe, naalala niyo si Noe? At si Lot. Dalawa po yan. Yan ay dalawang tauhan sa lumang tipan. Sa aklat ng Genesis. At Exodus. Sino ba si Noe? Si Noe po ay isang tao na malapit sa Diyos, nagsusumikap, naging karapat-dapat sa Diyos, pero yung lugar ni Noe, ang mga tao nakalimot na. Nakalimot sa Diyos. Masyadong aligaga sa mga bagay tungkol sa buhay. Nalimutan nilang magpakabuti, nalimutan nilang makipag-ugnayan sa Diyos, nalimutan na niya ang Diyos. Kaya ano ginawa ni Noe? Ang ginawa ni Noe, nangaral siya. Ipinagsabi niya
kanyang ipinangaral, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, darating ang isang malaking delubyo. At kung hindi tayo makikinig sa paalala ng Diyos, lahat tayo mapapahamak. Nangaral si Noe, nagpaalala, lumapit sa mga tao, nangaral, ipinabatid, inihatid ang mensahe ng Diyos ng pagsisisi at pagpapakabuti. Yun nga lang, kinasamaang palad, walang nakinig sa kanya. Kaya nang dumating ang malakas na pag-ulan at pagbaha, ang naligtas lamang ay ang kanyang pamilya. Ano po ibig sabihin nito? Kailangan din po nating tayo maging Noe sa panahon na ito. Kailangan po, tuparin natin yung tungkulin natin na tayo ay magpaalala. Magpaalala sa paanyaya ng Diyos na tayo ay magpakabuti. Huwag tayong mananawa na magpakabait, maging tapat, maging marangal ang buhay, maging makatarungan sa ating mga kalakalan. Kailangan may nagpapaalala. Tayo po lahat dito, I'm sure, in one way or another, may tao sa buhay ninyo o buhay natin na parang naging Noe. Yung nagpaalala sa iyo, yung nangaral sa iyo, yung lumapit sa iyo, yung bumulong sa iyo, at nagsabi sa iyo ng pagbabalik loob sa Diyos o pagtalikod sa kasalanan. Meron tayong ganon. Siyempre, nauna na ang mga magulang natin. May mga kaibigan tayong ganyan. May mga kasamahan sa trabaho at opisina. May mga kasamahan tayo sa ating mga pamayanan. May mga tao sa simbahan na nagpaalala na tayo ay magbalik loob sa Diyos. Ang tayo rin po ay dapat maging Noe rin. Maging tagapagpaalala. Sino sa mga tao po kaibigan ninyo na palagay niyo po kailangan ng paalala? Sino po sa mga kasamahan ninyo na maaalala nyo ngayon na pakiramdam ninyo pwede nyong bisitahin? Dapat nyong lapitan? Dapat nyong bulungan o paalalahanan na sila ay tumalikod sa maling ginagawa, ibahin ang kilos o pananalita, at lumapit sa Diyos. Yun ang isa. Pangalawa, sino yung ikalawang tauhan? Si Lot. Si Lot po ay taga Sodoma. Ang problema po sa Sodoma, yung lugar na ang kanyang lugar na pinagtitirahan, ay nakalimot din sa Diyos. Nagkanya-kanya, nag-aaway-away. Naging mga saking, makasarili. Bising-busy sa mga ginagawa, nalimutan na ang Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Tinawag si Lot. Si Lot, hindi man siya nangaral, pero anong magandang ginawa ni Lot? Siya ay nagpakabuti. Sa gitna ng kasamaan, hindi siya nagpatalo, hindi siya na bumigay sa mga tukso sa kanyang paligid, hindi man siya nangaral, pero sinikap niyang maging tapat sa Diyos. Sinikap niyang maging mabuting tao. Ang hirap po nun, ano? Minsan kung nag-iisa ka na lang sa opisina ninyo, hindi nag-uuwi ng paperclip. No? Lahat ng mga ka-opisina mo nag-uuwi ng paperclip. Ikaw na lang ang hindi nag-uuwi ng paperclip. Ang hirap yun. Yung bang sa inyong lugar, lahat naka-illegal connection na sa kontador ng kuryente. Ikaw na lang ang hindi. Ikaw pa yung mukhang masama sa inyong kapitbahayan kasi hindi ka nakikisama. Hindi ka nakikikonekta sa kontador ng kontador. Ikaw na lang ang ikaw na lang walang illegal connection sa tubo ng tubig. Lahat ng kapitbahay mo nakakonekta ng illegal. Minsan ikaw pa ang tinitingnan ng masama. Tama po? Napakahirap nun. Any day, anytime, bibigay ka na. Pero, kagaya ng halimbawa ni Lot, manatili tayong tapat sa Diyos. Sa gitna ng lumulukob na puwersa at tukso ng kasamaan. Dalawang bagay po ang pinapakitang halimbawa mula kay Noe at kay Lot. Una, maging tagapagdala tayo, maging tagapagpaalala tayo
ng pagbabalik sa Diyos. Pangalawa, mismong sariling buhay po natin, kahit sa gitna ng kasamaan o tukso, manatili tayong matatag at matapat sa Diyos. Kapag nangyari po yan, sa awa ng Diyos at sa Kanyang biyaya, makakamta natin ang katubusan at kaganapan ng ating kaligtasan.